yung gagawin natin mga tol, di bali na matagalan tayo sa pagtawid dito sa bundok na ito. Ang importante na makatawid tayo dito na ligtas at walang nangyayari sa atin. Yan mga tol, wala ko ngayon, dandahan ako sa paglalakbay. Papasok ako dito banda sa area na ito. May susubukan ako na bagong technique mga tol, o bagong paraan para malalaman ko kung may mga dumaan ba dito na mga kalaban o mga kasamahan. At kailangan ko na magmasid ng maigi o pakinggan yung paligid, yung kapaligiran. Kailangan ko na di magkumpiyansa o kailangan ko na mag-doble ingat o triple ingat. Pansin nyo yan mga tol. Paki-comment po kung ano po yung tawag nyo sa bulaklak na yan, kasi sa nalalaman ko, itong bulaklak na ito ay tuwing buwanan ng Mayo lang ito bumubulaklak. Tuwing bulan ng Mayo ito lalabas ang kanyang bulaklak ba. Yan po. Paki-comment po mga tol kung ano yung tawag niya. Mga narinig pa ako na ingay ng motor dyan banda sa kabilang bundok siguro yan. Pagka may daanan yan sa bundok na yan, mga bandido yan, mga kalaban yan ba, hindi natin alam. Uy, may napansin din ako mga tol, parang may dumaan talaga dito banda. Ito parang bago lang to, mga ilang araw lang to, pinutol lang ko na to. May bakas ng daanan dito mga tol. Marami palang bulaklak dyan dito na ano, bulaklak na ganyan no. Parang may mga bakas ng kwan dito. Yan mga tol, tali yan ba, at parang may naka-standby dito na mga bandido o iwan ko kung anong mga bakas ito. Yan o, bakas ito ng mga kalaban mga tol. Tingnan natin sa unahan. Gagamitin natin yung bago na paraan na technique na nalalaman natin.
malakas yung kutob ko mga tol. May dumaan talaga dito ng mga kalaban. So baka dito dumaan sila yung mga kasamahan ko, sila Brad Buds at yung kasi parang may mga bakas talaga nakikita ko at may naamoy ako. Hindi ko matukoy kung ano yung pahiwatig ng amoy na naamoy ko, pero nagtak kung hindi rin sila Brad Buds ang dumaan dito dahil paanan pa ito ng bundok hindi pa ito ang exact location kung saan talaga sila. Basta ang may amoy talaga na naamoy ko, pero hindi ko lubos na maintindihan kung ano yung pahiwatig ng amoy. Talagang masama yung panahon mga tol. Tuloy lang tayo, tandahan lang. Hindi pwede na diretso yung lakad natin. Kailangan na magmasid muna talaga tayo. Dito banda mga tol, napansin ko parang pababa. Parang pababa ba? Diyan banda. Kailangan talaga na hindi tayo magpadalos-dalos na kailangan na i-double check natin yung area bago tayo patuloy na dadaan, bago tayo patuloy na dadaan dyan, kasi di natin alam baka may mga patibong sila na nilagay dito para masulit natin yung daanan. Hindi pwede na palos-talos ako na aapak dyan, dadaan dyan, baka mandagdag tayo sa problema na makasama natin. Kaya yung gagawin natin mga tol, di bali na matagalan tayo sa pagtawid dito sa bundok na ito. Ang importante na makatawid tayo dito na ligtas at walang nangyayari sa atin, walang nangyayari sa akin. Kaya tingnan niyo po mga tol, yung gagawin natin na strategy ngayon. Simple lang kung tingnan ito, pero yung gamit ko ay yung gamitin ko yung bago ko na paraan, bagong teknik na master ko. Pang-amoy lang yung susubukan ko, pang-amoy at pang-rinig. Tingnan ko rin yung mga dadaanan ko. Ayun.
ko mga tol. Pero di ko matukoy ba kung ano yung pahiwatig ng naamoy ko. Medyo kakaiba yung amoy na naamoy ko sa lupa. Yun mga tol, sana ay huwag niyo kalimutan na i-share itong video na ito sa mga kasamahan ko para makita nila kung saan ako ngayon, para mapagkunan nila ng base ba. At huwag niyo rin kalimutan mga tol, imensahe ako kung ano yung mga reply nila, kung ano yung mga nila. Kanina talaga sinusubukan ko talaga sila na kontakin. Hindi ko talaga sila makontak dahil sa wala siguro silang signal. O baka ako, mahina din yung signal ko. Sinahirapan din ako kanina na kontakin sila. Diyan banda sa ibaba, may naamoy ako na kakaiba. At napagdesisyonan ko mga tol na hindi muna ako dadaan dito banda kasi masama yung kutob ko, baka may mga patibong dyan banda. Kailangan ko rin sana mga tol na baka sakali na may makapagbigay man ng load sa atin, yung malakas ba, yung makapaghagap ng malakas na signal ba, para makontak talaga natin sila. Di talaga ako mahirapan na makapag-upload ng video para makikita din nila at yung update ko ba. Kasi yung load ko na pinaload ko kanina ay good for 2 weeks no? 2 weeks, pero depende kasi yun sa paggamit ng imbi. Sana mga tol kung pwede na may makapag bigay sa atin ng load mas maganda. So yun mga tol, yung sabi ko, di mo na ako dadaan dito banda kasi masama yung kutob ko dyan banda. Parang madilim dyan banda. Siguro dito tayo dadaan, iikot na lang tayo doon, ganyan, ipaikot na lang tayo dito, yung dadaan dito sa baba. Baka mahulog tayo sa patibong lang, o baka may patibong sila dyan na bangin o trap, baka matrap tayo. Kaya dito banda sa itaas ako dadaan, kasi mas maganda na sa itaas tayo dadaan, para baka sakali na may kita man tayo ng mga kalaban, lamang tayo sa posisyon. Kasi kung dyan tayo sa baba, baka matrap tayo o makorner tayo, delikado. Hindi tayo basta-basta na makapag-penetrate. Nawa sa mag-isa lang tayo, solo lang tayo ngayon. Kaya sana may masalubong ako ng mga kasamahan ko. Sino man yung dito banda sa location ko ngayon, sana ay magkasalubong kami. Sana mabilis ko rin marating yung location kung saan sila Brad Buds o yung sila Brad Janre. Sana makita ko si Brad Janre, si Brad Re, makita ko ba si tsaka nga pala si Brad Edward, saan siya banda ngayon. Sana ay magkasalubong yung landas namin. Sana marating ko yung location talaga nila. Sila lang talaga yung pag-asa natin mga tol. Kung makita natin sila, mas lalakas yung pwersa namin. Sama-sama kami lahat paghanap kay Brad Janre. Kung sino man yung mga biyag ngayon, kung may biyag man kami na makita. Yan mga tol, dito ako dadaan. Ikot ako doon banda pa ganyan para makalabas ako dito na location na ito. Tingin ko tahimik masyado dito, pero sa tahimik na lugar mga tol,
may panganib talaga na nakalaan. Kailangan na makalabas ako dito, makapunta ako doon sa kabilang bundok para makasakali na may makasama na ako doon banda. Agad-agad na magkasalubong yung landas namin. Kasi di natin alam mga tol kung kahit gaano kalaki yung bundok, di natin alam yung nilalakaran natin. Kung tayo ba yung nasa direksyon patungo sa kasamaan o sila ba yung nasa direksyon na patungo sa atin. Ganun ba, hindi natin matukoy kung saan sila banda. Pero mas mahalaga talaga sana na makontak natin sila, makapagbigay tayo ng location sa kanila, makapagbigay sila din ng location sa atin, kausap o kausap talaga ng kung ba, para yun kanina pa yung motor ba na naririnig ko, pero parang malayo na. Kanina yung mga narinig ko na boses ng motor, ingay ng motor, parang nasa malapit pa. Yun parang malayo na mga tol. Kaya masyado magtagal, kahit na dandahan lang tayo, basta permanente yung lakad natin, kahit dandahan talagang lalayo tayo, malayo yung mararating natin. Yan ingay ang motor, ingay ng motor yan. Diyan siguro tayo pupunta ngayon mga tol, kaya nga dito ako umiikot ako dyan para malaman natin kung ano yung sitwasyon dyan, kung ano yung baka may daanan dyan banda o baka may kampo dyan. Kailangan natin na masilip kung may kampo man at di lang tayo basta-basta nalalapit, di distansya lang ako. Yun, dandaanan natin sa pagpalakbay doon banda.